Okay, alright. So, magandang umaga. Kung umaga nyo man to napapanood, magandang tanghali kung tanghali at kung gabi nyo man ito napapanood. So, meron sa aking nag-PM, nag-private message nung mga 3 days ago na tinatanong, ano ba yung masasabi mo dito kay Raffy Tulfo na meron siyang kakasuhan ng mga maliliit na vloggers, mga vloggers na against sa kanya. Well, this is my own opinion guys kasi baka sabihin nyo, Mima, isa ka na din sa kakasuhan ni Raffy Tulfo, ganito, ganyan. Well, hindi naman ako natatakot kasi first of all, wala naman akong ginawang masama sa kanya. So, ang akin lang naman dito ay naglalahad lamang ho ako ng opinion, ng aking pananaw ukol sa kanya at sa nakikita ko sa trabaho niya sa Congress at dito sa Raffy Tulfo in Action. Ito kasing si Raffy Tulfo guys, aminado naman ako na medyo may pagkabossy ng konti. Pero totoo, matulungin si Raffy Tulfo pero may pagkabossy nga lang. Ang akin lang naman sana yung ugali niya sa Raffy Tulfo in Action, hindi niya sana dinadala dito sa Congress. Diba kasi iba ho yung galawan niya sa Raffy Tulfo. At the same time, dapat iba din yung maging galawan niya sa Congress. Ang problema ni Raffy Tulfo is yung ugali niya doon sa Raffy Tulfo in Action, dinadala niya sa Congress na tila baga kala mo siya ang naghahari-hari doon. Okay, in the matter of facts na totoo ba na matulungin itong si Raffy Tulfo, Mima? How sure you are? Ganito guys, sa Raffy Tulfo in Action, may mga iilang vloggers akong nakausap. 3. Lahat sila nag-try na magpatulfo. Yung isa, napayagan. Pero ang consequences kasi dito guys, hanggat hindi wala kang kinakapitang marikit na pangalan, wala kang pangalan, hindi ka talaga papansinin. At kung yung issue mo ay napaka-serious, tapos wala ka din naman talagang pangalan, hindi ka napapansin agad-agad sa Raffy Tulfo in Action. Pero pansin nyo, pag yung mga sikat na mga vloggers ng papatulfo, di ba? Agad-agad. Kinabukasan, nakakapagpatulfo agad. Pansinin nyo yung mga taong may hirap tapos kahit walang sense basta mapagkakakitaan lang nila. Yung ang ama ay ang anak ni rape ang kanyang ganito, ganyan. Diba yung mga sensitive topic na hindi naman dapat biniburst out outside the world, 'di ba? Kasi malaking kahihiyan, hindi na sana tinatopic pero tinatopic nila for the sake of the views. Ngayon, napapansin nyo na, totoo, madaming may hirap ang natulungan si Raffy Tulfo in Action. Kasi guys, as a content creator, alam ko yan kasi vlogger din ako. Ganito ang eksena guys. Sabihin na lang natin si Raffy Tulfo, nagbigay ng 100,000 diyan sa mahirap na yan, sa isang tao na yan. Tapos, can you imagine guys, na yung content ni Raffy Tulfo sa isang tao lang yan, umabot ng 2 million views, 3 million views, tapos part 1 pa lang yan, wala pang part 2, part 3, part 4, part 5, hanggang part 10, di ba mga linya-linyang tirada, mga part. So, imagine, kung yung part 1 na yan, trending, malamang susundan yan yung part 2, part 3, hanggang sa kung ilang part yan, hanggang sa matapos ang issue. Guys, mas malaki ang return dito kay Raffy Tulfo in Action. Tumulong siya, sabi na lang natin, tumulong siya ng 10% na nabawas sa kanyang kinita, pero ang bumalik sa kanya, sobra-sobra pa, sa 100%. Biruin mo, nagngal-ngal ka lang dyan, nanakot ka lang dyan, 'di ba? Tapos kumita ka ng sandamakmak na pera. So anyway, ang pagtulong kasi ni Raffy Tulfo, sa napapansin ko lang although tumulong siya, pero related pa din sa poverty porn. Alam niyo yun guys, na tutulong pero may kapalit naman siya in exchange. Tinulungan niya yung tao, binigyan din naman siya ng tao ng content. Imagine, tapos may mga malalasawang topic kung minsan, 'di ba? Ang ari ni ganito ganyan, ang misis ganito ganyan, ang misis mo ay ganito ganyan, ang mister, mga kabit issue, ganyan. So wala namang masama kasi Raffy Tulfo in Action, sinusumbong nila yung problema nila, wala namang masama. Pero yung mga sensitive topic naman sana na hindi na dapat tinatackle, pwede naman tulungan in private. Bakit kailangan pang isiwalat? At saka, totoo guys, tingnan nyo si Super DM. Example ko na lang siya, na-scam daw siya sa Paluwagan.
So, I don't know the whole story of this young boy, kung totoong na-scam siya. But then, duminig daw siya dito kay Raffy Tulfo in action. Pero hindi daw siya napakinggan. Parang in-ignore lang siya. Kasi nga, wala namang masyadong malakas na pangalan itong si Super DM. But then, kapag mga vloggers na ang issue ay kukonti lang naman, tapos kilalado, 'di ba? Ang bilis ng agarang aksyon. So, yun lamang ho yung hindi ko gusto kay Raffy Tulfo in action. But then, yung pag-uugali niya, the way na maging prangka siya, totoo naman. Pero guys, dito sa mga vlogger na kakasuhan daw ni Raffy Tulfo, pabor ka ba, Mima? Well, hindi. Hindi ako pabor sa kakasuhan daw ni Raffy Tulfo. Kasi daw, araw-araw daw siyang kino-content, ganito, ganyan. Eh, kung hindi mo din naman binibirada, 'di ba? Wala din naman, mananahimik na lang sana 'yan eh. Kaso tinitirada nyo din. Ang isang pagkakamali ay hindi pwede sundan ng isa pang pagkakamali. Ako nagiging balance lang ako kay Attorney Libayan. Sa Attorney Libayan, likas na, magaling na abogado. Magaling yan sa lahat ng aspeto. Viewers ako ni Attorney Libayan. So, I am not here today para magpa-etchos sa inyo, sumusaw sa issue. Kasi madami din naman kasi nagtanong sa akin, kasi vlogger din naman daw ako. What is my opinion? What is my comment? What is my views, beliefs dito sa kay Raffy Tulfo in action na sinasabing nilang kakasuhan daw yung mga maliliit na vlogger. Kaloka, merong tumutunog na marikit dito sa ano ko, sa tabi ko. Anyway, ako, totally, wala naman akong kasalanan. So, hindi naman ako matatakot. But then, syempre, as a vlogger, pinoprotektahan ko lang din ang mga kapwa ako vlogger. Kasi alam ko din naman na may mga pinanghuhugutan yung mga yan. Hindi yan sila yung mga vlogger na basta, sa Attorney Libayan, attorney yun Siya yung tipo ng attorney na masasabi ko na walang kinakatakutan. Binantaan, may death threat na, wala siyang kinakatakutan. To the point na iniidolo ko siya. Although may mga bagay na hindi ko nagugustuhan sa kanya, sa personality niya guys but then sa kanyang mga content, just to be fair, ang gaganda ng mga content niya. Minsan dyan pa nga ako kumukuha ng content ko Kasi nakikita ko, ay, nabigyan ako ng knowledge. 'Di ba? Magaling si Attorney Libayan. Hindi ko lang sure na bakit ganoon ho ang Raffy Tulfo in action sa kanya. Well, kasi sabi din naman daw ng iba, araw-araw daw na kino-content niya si Raffy Tulfo. Talagang araw-araw na iko-content niya si Raffy Tulfo kasi in the first place, may mali. 'Di ba? Imbis na i-resolve ang issue, dinadagdagan pa. And hoping naman sana na magkasundo na sila. 'Di ba? Kasi attorney din si Attorney Libayan. Baka makuha yan ni Raffy Tulfo dyan sa Raffy Tulfo in action, 'di ba? Instead na mag-away, bakit hindi na lang mag-unite? Totoo walang binatbat si Attorney Libayan. Magkano yung subscriber ni Tulfo? 22 or 23 million? I don't think so. Basta sobra 20 million ang subscriber niya. Samantalang sa Attorney Libayan, 500,000. Ang layo guys ng agwat ni Raffy Tulfo at ni Attorney Libayan. But then, I stand for the right. So, hindi ko naman sinasabing tama at mali si Raffy Tulfo, hindi ko naman sinasabing tama at mali itong si Attorney Libayan. Ako, instead na mag-away, magkasundo na lang. Kasi may utak din naman si Attorney Libayan na pwedeng magamit ni Raffy Tulfo at itong si Raffy Tulfo, pwede niya magamit si Attorney Libayan, pwede silang magamit ang dalawa. And ang akin lang naman sana dito, sa Raffy Tulfo in action, maging fair naman sa lahat. Huwag yung puro lang sikat, huwag lang kung saan kayo makakapag-benefits. Dapat be real, 'di ba? Kung sino yung totoong nangangailangan, kung sino yung totoong yan yung tulungan nyo. And kay Raffy Tulfo naman, sa personality niya, yung pagiging maangas mo sana sa Raffy Tulfo in action, wag mong dalhin dito sa Senado. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay tama ka dyan sa Senado. Ano yung na-implement mong batas? 'Di ba? Hindi ko alam guys, kasi di pa naman ako nag-research sa mga in-implement, gusto kong ipa-implement ni Raffy Tulfo na batas. Well, sa nabasa ko last month or basta month ago, meron siyang gustong implement na batas na na-implement na before. Iniba niya lang yung concept. Anyway, basta, yun, yung napansin ko kay Raffy Tulfo, meron ka namang mga abogado, meron ka namang mga diba, mga kasapi dyan. Bakit hindi mo paisipin yung mga kasamahan mo kung ano pwedeng gawin mong batas na bago? Diba? Kaloka. Anyway, yun lang. So, balance lang ho ako.
Kasi, Bima, baka kasuwat ka ni Rapi Tulfo, kaya ka nagiging balance. Guys, hindi. Sino ba naman ako para husgahan si Rapi Tulfo? Sino din ako para husgahan si Atty. Libayan? Ang point ko lang dito, wag dalhin ni Rapi Tulfo ang kanyang pag-uugali sa Rapi Tulfo in action dito sa Senado, sa Congress, sa House, or sa kung ano pa man tawag dyan. At beside, ito si Rapi Tulfo, matuto din maging mapagkumbaba. Yun lang. Anyway, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.